Makikita natin dito yung isang prinsipyo, gumawa ka ng mabuti, papatnubayan ka ng Diyos. Bibigyan ka rin ng Diyos ng mga biyaya. Pero kung ikaw ay magiging swail, abangan mo yung mga mangyayaring eksena. Kung ano ang ibibigay ng Diyos na mensahe sa iyo, para malaman mo kung ano yung tunay mong kinalalagyan. Pero kasing mga ibang tao nakalilimot. Na sa paano paraan, nakakalimutan nila na sila Kristiyano. Yung paggawa ng mabuti, hindi nila nagagawa. Nalilibang, kumbaga, parang nakawala sa hawla na gustong gawin lahat. Sa atin, hindi maaari po yun. Sapagkat bawat salita ng Diyos nakatatak sa ating mga puso't isipan, ito ay siyang pangontrol sa lahat ng mga bagay na gagawin nating mali. Maliban na lang kung tayo talaga ay matigas ang ating mga puso at hindi natin mapapahalagahan yung mga bagay na yun. Pero mga ilang salita na nais natin ipakita, no? Na ipinakikita sa banal na kasulatan, words that are used in the Bible. Mapapansin natin itong isang bagay nito. Kagabi ko lang dito nakita, yung salitang believe, itong salitang believe, ito ay ginamit, is used 272 times. Itong salitang pray, ito ay ginamit 371 times. At itong salitang love, ito ay ginamit 714 times. At itong salitang ito, giving, ito ay ginamit napakarami, 2,162 times. Ito nga yan. Eh kapag kaya hindi pa natin natutunan, ewan ko na lang. Oh, yung salitang ito, 2,162 times binanggit. Both Old and New Testament. Ano ang ibig sabihin? Ipinaalam sa bawat isa sa atin na sa paraan nga ng pagbibigay, mahirap kasi ito gawin eh. Itinuturo ito sa banal na kasulatan. Kung itinuro ng ganito karaming banggit, eh dapat ito makuha natin. Pag hindi pa at meron ka pa, kumbaga ay pagdududa, eh kulang. Kulang ka pa sa kaalaman, kapatid, sigurado yan. Sapagkat yung mga pinakita nating mga talata, ang mga talatang ito'y magpapabago ng ating mga sariling katwiran. Kasi ang dapat maipasok yung katwiran ng Diyos eh. Maipasok sa ating mga puso't isipan para maging magaan yung buhay, maging madaloy, walang stress, walang kumbaga ay magaan lahat. Bakit ba nagiging masama ang kapalaran ng isang tao? Siya may gawa. O kagaya ng mga addict na yan, diba? Hindi tayo nang akaway. E sino pa ang sarili niyong mga desisyon niyo kung bakit kayo nagkaganyan? Ikaw ang nagpahirap sa buhay mo. Ngayon dumating ang isang mabagsik na masasabi nating Pangulo, tapos kayo ngayon lahat. Itong bagay na ito, binabanggit nga natin na 2,162 times na binanggit. Kinakailangan ito, sa dami ng mga ginawang pag-aaral tungkol dito, makabisado na natin ito. Malaman natin itong mga bagay na ito na siyang tunay na ipinagagawa ng Diyos para magawa natin ang kanyang kautusan. Marami kasing hahad lang po dyan. Doon nga sa amin, mayroong pinipigilan ng kanyang mga tiyahin para hindi sumamba. At maraming obstacle tayong dadaanan. Pero kung mananatili tayo sa ating pagkakilala sa Diyos, matututunan natin ito. Naririto ang mga tagapagturo na siyang, kumbaga, ay nagsusunod ng ilay para sa pagre-research. Imposibleng hindi matutunan. May mga book, chapter, and verse tayong ipinakikita. At ang mga bagay na ito ay magsisilbing liwanag, tunay, dahil doon sa ating mga pangatwirang kanil. Kung binanggit ito ng 2,162 times, narapat itong maipasok sa ating mga puso't isipan. At dapat matandaan na ang paraan ng pagbibigay sa Diyos, usang loob itong ginagawa ng mga tunay na Kristiyano. Kung inyo pong mapapansin, wala sa ating nagdikta na tayo magbigay ng kahit anuman. Kundi pinakikilala ng banal na kasulatan, ayon sa iyong puso, masaya ang paraan ng pagbibigay.
So muli, pasamantala natin dito ang tatapusin ang ating ginawang pag-aaral at ito ang huling bahagi ng pag-aaral natin na may kinalaman dito sa pagbibigay. Nais ko lang i-refresh yung iba nating mga topic bago tayo magtapos. Yung tungkol dito sa yung una nating ipinakilala, yung the principle of giving in the time past. Nandiyan yung tinalakay natin kung ano ang ibig sabihin ng mga ikasampung bahagi, yung 10% na yon. Sana doon sa mga absent, kumbaga nakahabol po kayo dito sa ating mga ginawang pagtalakay. Sumunod yung what the Bible says about tithings. Nariyan yung ginawa nating pagpapakilala kung saan ito ginamit at kung para kanino ito. At ito ang pangatlo, yung may kinalaman sa pagbibigay. Halos iisa lamang ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Na ang bagay na ito'y maging maliwanag sa ating mga Kristiyano sa panahon natin na ang Diyos ay tunay na nalulugod sa ganitong mga gawain na nasa puso. Muli ay pasamantala natin ditong ihinto ang ating ginawang pag-aaral. Kung meron po kayong nais linawin ay pag-aralan natin at kung malinaw na naman, pwede nating sa susunod kasing pagtalakay natin, kung lulubin ng Panginoon, iba na yung ating papaksain. Meron mo kayong nais linawin?